Good morning ulit mga adik, magandang araw sa inyong lahat. Tayon, alas 3 na ng hapon pero sa akin kasi good morning pa rin yan. So ngayon ay marami kasing nagsasabi na bagamat hindi naman sila, hindi kumbaga patas yung laban, pero marami nagre-request pa rin na i-compare daw natin sa dalawang klaseng speaker ni JBL. Although pare silang JBL speaker, pero ano daw yung mas malakas. So ngayon, kayo magde-decide, hindi ako. Alright, so sa video na to ay still speaker na mga review gagawin natin. Next time na naman tayo bumalik sa solar topic. So ayan, etong dalawang speaker kasi na to ay may iba't ibang application. Ito kasi ay pwede naman siyang pang outdoor, indoor pwede siya. And ito naman kasi ay pwedeng indoor and outdoor. At may pabonus siya kasi nga siya ay IP68. So waterproof, pwede siyang maulanan, mabasa, may lubog sa tubig o swimming pool. IP68. Ito kasi IPX4, so hindi siya pwedeng mabasa. Plus pero hindi pwede. Hindi advisable na mabasa siya. So malaking advantage nito isa kaya napakamahal niya. So ang price point nila ay malayo ang distansya kasi ito ay nasa 16 pero inabot siya ng 18 kasi nga yung mga merchandise warranty or basta may dagdag tapos yung delivery fee. Then dito ay 28 kasama yung merchandise warranty ba yun? And delivery fee, so papatak din siya ng 30. Pero mas mura na yon compared nung unang lobas kasi aabutin siya ng 32. Gumala yung price. Okay, so may iba't iba silang application. Kung sakasakaling mahilig ka mag-camping, mahilig ka mag-travel, so mas akma si JBL Boombox 4. And dito, ganun din kung mahilig ka mag-camping or picnic, pwede rin siya. Yun nga lang kasi kung sakaling mabasa delikado. So pares din silang portable. Depende na lang talaga yung gusto nyo. So kayo magde-decide at hindi si Wad Dilasag. So dito kay JBL Party Box Club 120, ang initial wattage niya ay nasa 160 watts. Ewan kung kasama na dun kung sakaling isaksak mo sa 220 kasi nga lalakas pa siya. Samantalang dito mas malakas siya. Kaya nga yung comparison natin talagang hindi siya kumbaga match. Pero marami kasing nagre-request kung ano yung mas maganda. Bahala na kayo. Request nila to So dito kasi ay umaabot siya ng 210 watts. So parehas din yung kanilang laki ng speaker. Parehas sila 5 inches din lang dito. Doon parehas din na dalawa. Tapos dalawang tweeter din dito. Pero napapansin ko kasi dito para siyang stereo. Kasi nga kung pinakikinggan mo yung music, yung kanyang tweeter talagang nagsisynchronize sila, lilipat-lipat. Parang kung may bumaril doon sa kabila, mapapansin mo doon talaga yung tunog, hindi doon sa kabila. Dito kasi hindi, parang isa lang talaga. Pero sakaling gusto mo, sabay 30,000, makakabili ka ng dalawang ganito. Siguro magdadagdag ka na mga 32, 33. So dalawa na mabibili mo, pwede mong i-stereo. So ganun, so pwede rin dito, i-pair mo din dito, pwede via Oracast. So pwede rin ito sa same ganito via Oracast. Pwede rin doon via Oracast yung dalawang JBL Party Club 120. So yun nga lang kasi talaga mas malakas to kasi nga 210 watts. Ito wala siyang tawag dito, wala siyang ganito passive radiator, wala kasi nga ported siya. So purpose kasi ng ganito yung radiator to seal na hindi nako-compromise yung lakas ng base niya kahit natakpan. So kung yan ay butas tapos papasukan ng tubig, di masisira sa loob. So dahil nga sa IP68 ay meron siyang takip. So yun yung kumbaga dagdag vibration na rin. Ayan. Dito kasi ano siya, ported. So kung sakaling waterproof nila, lalagyan din nila ng passive radiator. Dito kasi tatlo, isa dito, tapos isa sa likod. Bali tatlo. Then dalawang woofer na 5 inches. Naulit lang. And sa appearance dito, metal yung kanyang
tawag dito, mesh. Ayan, yung cover ng kanyang speaker. So kung sakaling, yung sinasabi ko kanina, kung sakaling mabasa, maulanan, lalo kung alat, kakalawangin siya. So mas maganda talaga ingatan nyo sa tubig. Either ulan, kahit anong basa, kakalawangin yan. Di tatagal yan kung sakali. Pero dahil sa JBL, siguro tatagal naman. Compare dito. Dito kasi kahit mahulog mo sa swimming pool, mahulog mo sa dagat, maulanan, masabuhay ng tubig, okay lang. Kasi nga, lahat nakasil. Naka-safety lahat ng butas niya. And alam ko naman na ang JBL product na mga IP68, hindi madaling masira yung mga cover niya. Dito mahirap yan, matagal bago yan. Yung sa akin nga, yung extreme ko nga matagal na, hindi pa napupunit yan And dahil sa laki ng kanyang battery, ayan, doon pa lang yung difference nila dito. Mas maliit yung battery niya compare dito, mas malaki to. So kaya umabot ng 28 hours, siguro mga 50% yung volume niya. Dito 12 hours yata or 8 hours. So mas mababa na naman kung sakaling kumbaga malakas yung base. So mas maganda na lang, bilhin na lang kayo ng Thunderbox Spartan o kaya EcoFlow. Eto, gamitan nyo na lang ng power station. Okay? So matagal din, maghapon din gagamitin mo yun. Kung sakaling playtime mo maghapon, di ba? Saksak mo na lang yung solar. Isang nagustuhan ko kasi sa mga JBL product, kahit sabihin mo na magkakaiba yung size na bilhin mo, kahit yung JBL Go 3, Go 4, yung maliliit, palaki, pwede mo silang i-connect sa isa. Ayun, yun ang kagandahan. Kaya nagustuhan ko ang JBL. Sakaling dadagdagan mo pa ulit, at least magamit mo pa rin silang sabay-sabay. Hindi kumbaga sayang. Yun ang maganda. Tapos supported sila ng app. Yun ang maganda. Then pwede mo siyang i-update. So itong dalawang product na to ng JBL, na-update ko na sa current na software. Updated na sila. Okay, so ngayon ay i-test na natin. Kayo ang magde-decide. Para mas maganda, parehas natin silang isaksak sa kuryente para mas maganda yung laban and mas maganda yung tunog. Yung setting natin, parehas yung volume, parehas na deep yung kanilang setting. Okay, then next time subukan din sa video na to. Subukan din natin siyang i-connect via Oracast kung maganda yung magiging tunog niya. As yung sinabi ko kanina na pwedeng i-pair sa iba't ibang variant ng mga JBL products. Okay, so isaksak natin. Okay, pati ito. Maganda guys na meron kayong power station para kung sakaling mag-outdoor kayo, edi may pang charge kayo. Okay? Okay, so connected na sa isang device. Ayun. Ilan natin kay JBL Party Club 120. Repeat guys, mas maganda pa yung tunog nilang dalawa kapag may pader dito sa likod niya or nasa tabi sila ng pader, lalo kung corner, mas maganda pa yung bass niya. Pero since na open yan, kalat yung tunog, kaya expect niya na talaga na kalat yung tunog, pero maganda pa rin yung bass. Yun ang gusto ko sa mga JBL products.
Ngayon naman guys ay itataas natin hanggang 75%. Hindi na natin iwa 100% kasi nga Huwebes Santo ngayon. Okay, ako lang nagpapatugtog ng malakas dito. Okay, dito ngayon. Paano ba to? Okay, boombox 4. Sa bigat talaga guys, 100% mas mabigat to compare dito. Kaya nga dito sa boombox 4 ay talagang sinagad-sagad ni JBL. Bigat, lakas, and design. So, ayan, kaya siguro mabilis siya ngayon. Tuloy natin. So kapag i-connect naman natin siya guys ng Auracast, kasi pwede silang i-connect, i-on lang natin dito, i-on natin yan, then i-connect natin via Auracast dito. So magiging stereo sila, connected na yan sa dalawang yan. So kung meron pa kayong mas malilit pa, so yung JBL Extreme 4, pwede pa siyang i-connect via Auracast. Subukan natin. Paksan natin konti. Hanggang 50 lang.
masasabi ko lang guys, hindi na sa lakas. Ang napansin ko lang dito kasi nga malakas umuga ng lamesa si Boombox 4. Although parehas din na malakas yung bass nila. Ayun, parehas sa akin kasi in between lang ako. Parehas ko silang gusto. Kasi nga may magkaiba silang application. Ito, pwede sa labas, pwede rin pambahay. Ito kasi, pwede siya sa different type of climate. Different application, outdoor, indoor, pwede sa lahat ng occasion. Okay, so maraming salamat sa inyo panonood sa video na to. Next time ulit.